So eto na nga ang ating advance episode ng FP's Batayan po. So bago ito, please huwag kalimutan munang mag-like at subscribe at pa-hit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Sinugod na nga ng mga tauhan ni Hepe etong kampo ni Supremo nang sila ay magkaharap sa isang ebarya. Etong kampo o tauhan nga ni Hepe ay nagkaka-interes sa Star of Venus. Samantalang eto namang si Ramon ay handa nang ituloy ang kanyang planong pagpapahanap dito kay Marites para kausapin at alamin ang tunay na katotohanan. Narinig naman ito ni Olga at tila meron siyang masamang binabalak dito kay Marites. Alam naman natin na nagluluksa ngayon etong si Marites sa pagpanaw nga ni Camille. Dahil na nga rin yan sa kanyang kapabayaan. Dahil kung hindi niya pinabayaang umalis itong mag-isa si Camille, ay hindi ito mamamatay at mapapahamak kasama ang kanyang apo. Si Rigor naman ay galit na galit at sinisisi ng todo eto ngang si Marites dahil sa kanyang kapabayaan. Kita naman sa mga mata nitong si Marites na siya ay nagsisisi sa kanyang pagkakamali at hindi nga niya malaman kung anong paliwanag o kung sino ang kanyang sisisihin. Galit na galit si Rigor at sila ay patuloy pa rin nagluluksa sa pagpanaw at pagkawala ni Camille. Eto na nga't sinugod na ng mga tauhan ni Hepe na siyang inutusan para hanapin ang kampo ni Tanggol. Pero sa kasiwiang palad ay nakaharap nila eto ngang grupo ni Supremo. Agad nagputukan ng mga barir at nadamay pa etong si Tanggol. Nakita at nagkasalungat sila ng landas. Eto na nga sinasabi natin na mainit na putukan na hindi inaasahan ng kampo ni Tanggol. Buti na lamang at nakahanda si Supremo at may mga dalang armas na panlaban sa mga biglaang barilan tulad na lamang nito. Nakita naman natin dating magkakakampi, ngayon ay nagbabarilan at nagpapatayan, naghihigantihan dahil na rin yan dito nga sa diamante nagkakahalaga ng 300 million pesos. Nakita naman natin palitan ng putok ang nangyayari dito sa pagitan ng kampo ni Tanggol at ni Supremo. Kasama na rin dito ang mga tauhan ni Hepe. Pero nakita nyo naman, matatag at matigas eto nga si Supremo at hindi talaga sila nagpapatalo. Palibhasa kasi may nakuha sila o binayaran ni sila ni Don Facundo ng limpak-limpak na salapi. Kaya naman kahit papaano ay nakabili sila ng armas na poprotekta sa kanila. Kitang-kita naman natin dito ang mga eksena kung papaano hindi naman sila nasugatan at tila makakaresback muli sila dito nga sa mga tauhan ni Hepe. Sila ay may talagang galit sa isa't isa at naghihigantihan na lamang dito nga nang muli silang magkita. Hindi nga nakatakas ang ilang mga kalaban at namatay, samantalang si Tanggol naman ay pilit na ring lumaban at ginamit ang kanyang abilidad para protektahan ang kanyang mga kaibigan. Nakita naman natin dito kung papaano talaga nagpalitan ng putok ang kampo ni Tanggol. Samantalang eto namang si Boss Divina ay may plano ng hanapan ng buyer. Eto nga ang ginto o eto nga pong diamante Star of Venus na nagkakahalaga ng 300 million pesos. Kailangan kasi nila itong madispatcha bago pa ito mabawi sa kanila at mabisto si Tanggol sa kanyang ginawang kalokohan. Samantalang huli na nga ang lahat dahil nga kasosyo na ni Boss Divina eto ngang kubo o grupo ni Tanggol na ngayon ay instant millionaire na nga.
kitang-kita naman natin ng eksena dito na kung saan ay nagulat si Boss Divina sa pagdating ni Tanggol at isinama pa niya etong grupo ni Supremo. Pero hindi ito tinanggihan ni Boss Divina at ipinakilala ni Divina na ang nagmamay-ari ng mga bagay na ito si Raul, si Tanggol at siya. Nagulat sila ngayon sa biglaan at kung papaano nga daw biglang yumaman ng ganito. Ito namang si Tanggol, may aaminin na ngayon. Ito nga si Tanggol sa kanyang ginawang paraan kung paano nakuha o kung paano niya nakuha ang 300 million diamond Star of Venus na siyang naging susi sa kanyang biglaang pagyaman. Nakita naman natin kung papaano hindi ma-deny nitong si Tanggol ang tunay na dahilan ng kanyang pagyaman. Nagulat naman ang kampo ni Supremo sa ibinalita nga dito ni Tanggol na siya ang nagmamay-ari ng mga ari-arian, kasosyo nitong si Boss Divina. Masayang-masaya naman na winelcome ni Divina kasama itong si Tanggol, ang grupo ni Supremo at muli sila ay magkakampi na. Samantalang hanggang ngayon, nakita nyo na kinakailangan malaman kung sino ba talaga ang pumatay dito kay Camille. Mahuhuli nga ba itong si David sa kanyang ginawang kalokohan at pagpatay dito nga sa kanyang kaisintahan na si Camille? Kahit si Rigor ay hindi talagang makapaniwala sa nangyayari. Hindi lamang kasi si Camille ang nawala, pati na rin ang kanilang apo. Kaya naman mga kaibigan, marami pang kaganapan. So huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.